Noong taong 2000, kababalik ko pa lang sa aming probinsya sa Mindanao matapos kong mag-training bilang isang volunteer nurse sa Maynila. Gusto ko sanang magbakasyon muna kahit ilang buwan bago hanapin ang susunod kong trabaho, pero hindi ako mapakali kapag wala akong ginagawa. Kaya nang inalok ako ng isang kakilala na tumulong sa isang outreach medical mission sa isang liblib na barangay sa amin, hindi na ako nagdalawang isip. Ang barangay na iyon ay itago na lang natin sa pangalang San Bartolome at halos 2 oras mula sa sentro ng bayan. Kailangan pa naming dumaan sa ilang tulay na kahoy, masukal na daan at isang makipot na tulay na gawa sa bakal. Wala pang signal doon at karamihan sa mga bahay ay gawa sa kahoy at pawid. Ang pinakadahilan kung bakit ako nagka-interest sa barangay na ito ay dahil naririnig ko noon pa sa mga matatanda ang tungkol sa isang abandonadong ospital na naroon. Ayon sa kanila, dati raw itong itinayo noong panahon ng mga Amerikano. Ngunit bigla raw itong isinara noong bandang huling bahagi ng 1980s matapos may ilang insidente ng biglaang pagkamatay ng mga pasyente, mga nurse na nawawala, at mga buntis na hindi na muling nakita. Siyempre bata pa ako noon at akala ko mga kwento lang yun para takutin kami. Pero habang papalapit kami sa barangay, napansin ko na lahat ng tao, pati ang mga kasamahan kong volunteers, ay nag-iiwas na pag-usapan ang ospital na iyon. Tila bang isang kasunduan sa buong barangay na huwag itong pag-usapan. Pagdating namin, mainit kaming tinanggap ng kapitan ng barangay. Inasikaso niya agad ang lugar kung saan kami magtatayo ng medical camp. May mga kasamang doktor, midwife pati sa pang-nurse bukod sa akin. 5 araw sana ang plano naming pananatili roon. Sapat para maserbisyuhan ang halos 300 residente. Sa unang 2 araw, naging maayos naman ang lahat. Walang gaanong komplikadong kaso. Karamihan ay sipon, ubo, lagnat at pangkaraniwang sakit sa balat. Ngunit na yung 3 gabi, may nangyari na nagsimula ng kababalaghan. 10:00 ng gabi noon, habang nagpapahinga ako sa loob ng tent, narinig ko ang mahinang yabag sa labas. Akala ko isa lang sa mga bata ng barangay na dumaan. Pero maya-maya, may narinig akong parang pag-iyak. Mahinang-mahina, parang tinig ng babae. Lumabas ako sa tent at nagmasid, pero wala akong nakita. Madilim na rin kasi sa paligid dahil wala nang kuryente paglampas ng 9:00. Kinabukasan, ikinuwento ko ito sa isa sa mga matandang babae sa barangay. Sa halip na sagutin ako, tumayo siya at sinabing, "Huwag mo nang pansinin yun, Iya. Huwag mong lapitan kung maririnig mo ulit." Noon ako nagsimulang magtanong-tanong sa mga bata. May isa akong nakausap, si Aling Talia, na may apo raw na nawawala. 5 taon na ang nakalipas. Buntis raw ang apo niya noon at dinala sa ospital ng San Bartolome kasi walang ibang malapit. Ngunit hindi na raw ito lumabas. Wala ni anino ng staff. Wala rin nakaalam kung ano ang nangyari. Simula noon, iniwasan na ng mga tao ang ospital. Pero ito ang nakapagtataka. Noong araw na iyon, habang naglalakad kami patungo sa bukirin para mamahinga saglit, napadaan kami malapit sa lugar na tinutukoy nila bilang ospital. Nakatago ito sa likod ng makakapal na punong kahoy, mga damong halos lampas tao na ang taas, at isang mahabang daan na may konkretong bakas ng gulong ng ambulansya. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa amin, pero habang tulog ang iba naming kasamahan, naglakas loob akong bumalik sa lugar na iyon mag-isa bago dumilim. Dala ko ang flashlight ko, isang maliit na first aid kit sa bag, at isang lumang camera. Gusto ko lang sanang silipin ang loob. Wala naman akong balak magtagal. Gusto ko lang masabi sa sarili ko na nakita ko ang ospital at baka nga haka-haka lang ang mga kwento. Paglapit ko sa mismong gusali, napansin ko agad ang palatandaan. San Bartolome Community Hospital. Ang pintura ay bakbak na at ang bubong ay parang malapit ng bumigay. Ang mga bintana ay puro sira at may kalawang ang bakal.
Sa labas ay may natumbang wheelchair at may mga puong plastik na nakasalansan pero puro alikabok at sapot ng gagamba. Binuksan ko ang pinto sa harap at doon ako unang kinamahan. Mabigat ang pinto pero bumukas. Sa loob na amoy ko agad ang amoy ng lumang ospital. Pinaghalong antiseptic, amag at kalawang. Ang sahig ay tiles pero may mga bitak na. Sa hallway ay may mga kwarto pa rin pero halos lahat ay sarado. Sa dulong bahagi ay may isang operating room. Doon ko unang naramdaman ang biglang pagbigat ng paligid. Parang may nakatingin. Sinubukan kong buksan ng ilaw pero wala na talaga. Ginamit ko ang flashlight ko. Sa loob ng operating room ay may luma at kalawanging kama. May mga gamit pang medikal na parang bigla na lang iniwan. Bigla akong nakarinig ng tunog mula sa likod ko. Parang may gumalaw na bakal. Paglingon ko, wala namang tao. Pero ang pintuan sa dulo ng hallway na kanina ay sarado ay ngayon ay nakabukas na. Nilapitan ko yun. May hagdan pababa. Parang basement. Nung sinilip ko sa flashlight, may mga kagamitan sa loob. Tila storage. At sa gitna, may nakita kong tila kang malaking kulungan. Parang hawla ng aso, pero mas malaki. At may mga mantsa sa sahig. Tuyong dugo. Doon ako nagdesisyon na lumabas na agad. Habang palapit ako sa pinto palabas, nakarinig ako ng mahihinang yabag mula sa itaas. Tiningala ko ang second floor. May mga aninong dumaan. 2 o 3 siguro. Mabibilis ang kilos. Hindi ko makilala kung tao ba o hayop. Tumakbo na ako palabas at habang tumatakbo ako pabalik sa tent camp, parang may naririnig akong bulong sa hangin. Hindi ko maintindihan pero tila pabalik-balik. Hindi ka dapat pumasok. Hindi ka dapat pumasok. Pagdating ko sa camp, hindi ko muna sinabi kahit kaninong nangyari. Ayokong takutin ng ibang volunteers. Pero simula noong gabi na yun, hindi na ako mapakali. Palagi akong may nararamdamang parang may sumusunod o nakamasid. Hindi ako makatulong ng mahimbing. Kinabukasan may isang bata ang dinala sa camp. May lagnat at nanginginig. Ayon sa nanay, nakita raw ng bata ang itim na babae na may mahabang kuko na nakasilip sa may gilid ng tent. Hindi raw ito tao. Ang bata ay wala ring sugat pero palaging nagsusuka. Hindi ko maipaliwanag ang kondisyon niya. Lahat ng gamot na ibinigay namin ay hindi tumalab. Nang bandang hapon, ang isa sa mga kasamahan, si Nurse Lisa ay nakita namin nakatulala sa harap ng ospital. Hindi namin alam kung paano siya nakarating doon. Nang tanungin namin, sabi niya, may humihila sa akin papasok at doon na siya hinimatay. Kinabukasan, sa hindi na rin namin mapigilang takot, kinausap namin ng kapitan. Ipinakiusap namin paikli ng outreach at lumikas na agad. Pumayag naman siya at sinabi pa niya, mas mabuti pa, baka may mapahamak pa sa inyo. Umuwi kami kinabukasan at matapos ang ilang linggo, hindi pa rin ako makatulong ng maayos. Parang ang ospital ay nanatatiling buhay sa alaala ko, kaya sinubukan kong magsaliksik. Ayon sa record ng munisipyo, ang ospital ay isinara noong 1989 matapos magreklamo ang ilang doktor na hindi na nila makontrol ang mga insidente ng pagkamatay at pagkawala ng mga pasyente. May mga ulat na buntis raw ang laging nawawala at sa isang ulat, may pasyenteng nagsabi na may isang babae raw na nilalang na tila nurse ang pumapasok tuwing madaling araw at isinasama ang mga bagong pasyente sa basement. May isang lumang nurse record ang nagsabi may gumagalaw sa ospital kahit sarado na ito. May tunog ng paghila-hila ng mga paa tuwing 3:00 ng umaga. Hindi na raw ito itunuloy sa investigasyon dahil sarado na ang ospital. Natabunan ng kaso. Simula noon, tanging ilang matatanda na lang may alam sa buong pangyayari. Ngunit ang mga paniniwala ng lokal, may isang aswang na ginawang tagabantay ng lugar. Ang aswang raw ay dating midwife doon na pinagbintangan ng kulang. Nagpakamatay raw ito sa loob ng ospital at simula noon ay pinaniniwalaang bumalik para manghila ng mga buntis at bata. Hanggang ngayon taon-taon ay may nawawala raw sa barangay San Bartolome, palaging sa paligid ng ospital at palaging may kakaibang baka sa lupa, tila mga kuko na malalalim. Ngayong taong kasalukuyan ay 11 taon akong nurse sa isang maliit na ospital dito sa bayan.
Hindi ko na muling binalikan ang lugar na iyon at pinilit ko na lang kalimutan. Pero sa tuwing nakakakita ko ng abandoned building, hindi ko maiwasang maalala ang ospital na yun sa dulo ng barangay. Ang aswang, ang kulungan sa basement, ang bata na may lagnat na nagsusuka ng itim, at ang malamig na tinig na narinig ko sa akin, hindi ka dapat pumasok.